Let's go. Isang mapagpalang araw na naman muli at maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel mga ka-adventure. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. Samahan niyo po ako sa ating adventure naman na ginawa sa araw na ito at unexpected blessing na makahuli ng napakaraming isda sa araw na ito at pumaldo. Finally, nakapaldo rin mga ka-adventure dahil hindi ko talaga inasahan na makajackpot tayo dito sa mga talakitok na ito sa lambat at syempre nakahuli rin tayo ng 50 sa pamamana. So samahan nyo po ako sa buong ganap sa araw na ito. So what are you waiting for? Let's G mga ka-adventure. Grabe mga ka-adventure, alas 7 na dito ng umaga, maghapon magdamag ang ulan dito sa amin hanggang ngayong umaga mga ka-adventure. Ang lakas pa rin ng ulan at napakaiba ng panahon, pero ito, gumising tayo ng maaga at siyempre nagpakain tayo ng alaga natin bago tayo maghanap buhay naman sa araw na ito dahil kailangan nating suportahan yung alaga nating baboy. So dito, nag-gears lang ako at tapos mga ka-adventure ay umabanti na tayo. Mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-adventure. Magandang araw po. Umaga rin, good morning. So samahan niyo po ako sa ating adventure na naman today na gagawin. Na matindi yung ulan mga ka-adventure, may bagyo. Kaya ayan, kung napapansin nyo, ang lalaki ng alon, napaka-ulap ng panahon. Kahapon pa ito ng umaga yung ulan niya mga ka-adventure, hanggang ngayon walang humpay. So today, mag-diskarte tayo. Hanap tayo ng pwedeng mapana. Samahan nyo po ako at makipagsapalaran naman today. At sana merong biyaya na madali sa araw na ito. So ito, nakapag-prepared na rin ako. Ang lalaki lang talaga ng alon mga ka-adventure. Kung napapansin nyo po. So timingan lang at pupunta tayo ng baryo ngayon mga ka-adventure. Maghanap tayo ng pangulam. Let's G. Lobe nawa. Let's G. Finally na. Nababa ko na rin mga ka-adventure. Grabe. Ang hirap. So napakasama talaga at napakaiba ng panahon mga ka-adventure. May gulong lang siya pero walang mga alon, kaya ito, ginanahan tayong mamana today. At syempre hindi talaga natin ini-expect yung pagkakataon mga ka-adventure. Kaya ito talaga, tiyagaan lang at syempre tiwala lang sa magagawa ng Diyos at syempre sa magagawa din natin. Mga ka-adventure, dito muna tayo. Our first spot of the day. Tapos lipat tayo doon sa unahan. So I think medyo malinaw naman, kaya testingan natin. Lobe na at kaawaan tayo sa araw na ito. Tiyagaan lang. Makakaraos din. Malinaw ang dagat. At pagkatapos natin makapag-load ng pana mga ka-adventure ay agad na tayo nag-warm up at medyo napasobra yung warm up natin dahil dito na tayo sa kanto. So dito kasi tayo dumiretso kaya warm up lang muna ito mga ka-adventure at nakikiramdam lang tayo sa katawan natin. So malinaw yung dagat kaya ayos. So makakapagpamana tayo ng maayos sa araw na ito. Merong pakul na umaligi dito sa atin mga ka-adventure, kaya lang hindi ko siya tinira dahil baka may dumaan na mas malaki.
So maliit lang naman ang pakul na ito, nasa 300 grams, kaya pinabayaan ko na lang muna at antayin na lang natin na lumaki. At pagkatapos natin mag warm up mga ka-adventure ay dumiretso ako dito sa unahan, at ito nga may nakita tayo na samaral, 2 piraso ito mga ka-adventure. At ayun, may sa kanan meron ding 2 pirasong balokbok kung tawagin. Masarap niyan ihawin mga ka-adventure, kaya lang hindi ko yan siya pinansin dahil mas masarap itong samaral pang prito, kaya nag-focus na lang ako dito. Kung titirahin ko na sana, ayun, umabante, kaya nag-steady na lang ako at nag-ambush dito. Mabuti na lang bumalagbag at na-curious sila. So bumalik ulit itong samaral na ito mga ka-adventure at lumapit sa atin, kaya nakapitas tayo ng isa. So ito na po ang ating unang isda sa araw na ito. Ito yung isa sa pinagbabawal na technique natin mga ka-adventure once na nakakahuli tayo ng samaral. Kaya sa mga natatakot dyan sa tinik ay patayin nyo na muna yung venom. At pagkatapos natin masecure mga ka-adventure ay may natanaw ako dito na lapu-lapu, sa malalim na rin ito, at sinundan ko siya. Ayun, medyo mailap siya mga ka-adventure at may sugat ito sa bandang bibig. So medyo takot na sa tao, kaya ayun, hindi ko na pinilit mga ka-adventure. Umabante na siya sa unahan at nag-ambush na lang ako dito. At pagdating ko sa unahan mga ka-adventure, ito na naman, nagsalubong na naman kami ng lapu-lapu kanina na hindi ko natira. So sa pagkakataong ito, sinundan ko na talaga siya, at nung nakadikit tayo konti ay tinira ko na. Mabuti na lang tinamaan natin mga ka-adventure. So good size na rin ito, kaya nadali natin, salamat sa Diyos. So ito na pong ating ikalawang isda na nahuli sa araw na ito. Pagkatapos natin makapag warm up mga ka-adventure ay nag-ambush tayo dito sa unahan parte. So malapit na ito sa bangka mga ka-adventure, kaya dito nag-last ambush tayo bago tayo naglipat ng spot. So nagbakasakali tayo na merong putian or talakitok na duman sa atin, kaya dito tayo dumapa saglit. At ito, medyo malinaw talaga yung dagat, kaya ang ganda talagang mag-ambush mga ka-adventure, kaya lang walang mga active na pelagic sa pagkakataong ito. At dito sa kaliwang parte may natanaw tayo na 2 pirasong lapu-lapu, kaya pag wala tayong mapana, so ito na lang yung titirahin natin. So hindi rin ako masyadong nagpapatagal sa ilalim mga ka-adventure, lalo na solo dive tayo, mahirap na at wala tayong safety. Tapos medyo malalim pa itong dinapaan natin, kaya always talaga na syempre maniguro tayo. So dahil walang nagpakitang putian ay dito mga ka-adventure, ginapang ko na lang ang lapu-lapu na ito at pinili yung malaki. So hindi naman tayo na bigo dahil nakapitas tayo ng isa sa kanilang dalawa, kaya
Ito na ang ating ikatlong isda na nahuli sa araw na ito. Yun oh, nakadalawang lapo na tayo mga ka-adventure. At pagkatapos mga ka-adventure ay lumipat na ako ng spot at dito na tayo sa harap ng DHY. So unang drop, may nakita tayo na sweet lips. Malaki na ito mga ka-adventure at ang daming mga ilak sa paligid ko. Pero hindi ko na lang ito pinansin at mas nag-focus ako dito sa sweet lips na malaki. At mabuti na lang mga ka-adventure ay nagpakuha din ito. So pagtira natin, hindi nakatagos, mabuti na lang na spin shot siya, kaya ito hindi naman siya doon pumalag at binigyan ko siya ng konting line dahil kapag pinwersa ko ay mabubunot. So sinabit niya pa at ayun, dinahan-dahan lang natin, mabuti na lang natanggal din sa pagkasabit, kaya ito nadahan-dahan din natin hila pa angat mga ka-adventure. So mabuti na talaga at tumagos yung bala natin sa buto niya, kaya na-spin at hindi siya masyado nakagalaw. So nakadagdag tayo at ito na po ang ating ikaapat na nahuli sa araw na ito. So may panggas na tayo sa sweet lips na ito mga ka-adventure. Malaki na rin ito mga ka-adventure, nasa 1.7 1,700 grams nung naitimbang natin, kaya ayos, okay kaayo. Panibagong drop ulit mga ka-adventure. So sa pagkakataong ito ay dalawang lapo na naman yung naging target natin at pinili ko lang itong malaki. So mabuti na lang ay nagpapitas ito at nadagdagan natin yung dalawang pirasong lapo-lapo na nahuli natin kanina. So labas talaga ngayon na lapo-lapo At dito mga ka-adventure ay lumipat tayo ng spot. So nandito na po tayo sa Kanyugan ngayon. Bali sinilip ko lang sana itong bato na ito, kaya lang na-distract tayo sa mulmul. At sa unahan niya merong lapu-lapu mga ka-adventure, kaya binaba ko ito at tiniretsuhan. Kaya lang dumiretso rin doon sa malalim na. So nag-stay tayo dito. At habang nag-stay tayo ay may nakita tayong samaral doon sa ilalim ng table corals. So kaya lang umabandi na rin pababa. So nag-stay pa rin tayo at dito nagfi-fish call. Mabuti na lang lumapit itong samaral na ito. At ayun, muntik pa madamay ang mulmul mga ka-adventure. Tinamaan natin at medyo napababa, kaya hindi ako sure kung masisecure natin. At ayun, habang umiikot-ikot siya, nabunot mga ka-adventure, sayang. So dalawang samaral na sana, kaya lang hindi talaga nagpakuha. So sayang. So same pa rin mga ka-adventure, nandun na pa natin kanina at nandun pa rin yung lapu-lapu. So medyo naglabo-labo kasi doon sa area kung saan nag-ikot-ikot kanina yung samaral, kaya na-curious siya at siguro tinignan niya kung ano yung lumalabo-labo doon. So dito nagdapa tayo ulit at nandyan lang siya sa unahan. So dito nagantay pa ako konti mga ka-adventure, baka sakali na may dumaan na malalaking isda gaya ng talakitok.
So kung wala man ay didiretsuhan ko na lang ito at ito na lang titirahin ko para nang sa ganun ay bago tayo umangat ay hindi rin lugi yung ambush natin sa ilalim. Sad to say mga ka-adventure na wala talagang dumaan na Pillaji, kaya ito nagdesisyon na ako na didiretsuhan ko na to at tirahin ko na. Mabuti na lang mga ka-adventure, tinamaan natin at nagpakuha din siya, kaya nakaapat na lapu-lapu tayo today. At dito mga ka-adventure ay nag-ambush tayo pero napakalakas na ng agos, kaya tiyagaan na lang at antay na lang tayo kung meron pa bang swerte na magpakita sa atin o dumaan na isda. At pagkatapos nito mga ka-adventure ay nag-decide na ako na magdahan-dahan na pa uwi sa baryo. Siyempre nakakagutom na rin mga ka-adventure, enough na itong huli natin today. At mag-aarya pa tayo ng pambaritos dahil gagawa kasi si mama ng fish lumpia mga ka-adventure para sa paninda niya. So meron naman tayong lambat, kaya lagi natin karga yung lambat dahil yun yung isa sa purpose kapag walang ulam. At siyempre need ni mama ng pang fish lumpia. At dito mga ka-adventure, hindi ko talaga inasan yung pagkakataong ito dahil sa buong buhay ko ay first time ko maka-encounter ng ganitong pagkakataon. So hindi na ako nag-video nito mga ka-adventure na nag-area ng baritos dahil napakahirap. So sa akin kasi yung area ng lambat, sa akin pa yung sagwan at mag-alalay ng pang-abog, kaya hindi na ako nakapag-video. Pero ito, nung maikot ko na yung lambat ay nagtataka ako bakit kaya lumulubog at hindi naman ito sumasabit sa bato. So expected ko talaga dito mga ka-adventure ay isdang banak, kung tawagin dito sa amin. Pero nung binaba ko ay ito, mga talakitok mga ka-adventure. Napakadaming talakitok. So hindi ko talaga ito inakala or inexpect sa pagkakataong ito dahil ang babaw lang nito mga ka-adventure, nasa isang di pa lang. At ayan o, yung mga baritos. So, marami ring baritos na sumabit mga ka-adventure, nasa 2 kilo yung sobra, kaya sabi ko okay na ito. At isang aray lang nung nag-drop na ako, ito yung nakita ko, kaya ang ginawa ko inisa-isa ko na lang muna sila mga ka-adventure. At napakadami sa ilalim, nakulong talaga sila. So hindi na rin sila babangga sa lambat dahil natatakot, at hindi rin sila matinga dahil unang-una walang matigas na buto sa bandang panga nila. Kaya ito, bawat may bumabangga ay iniisa-isa ko sila kuha mga ka-adventure. Salamat naman sa Diyos dahil unexpected na makahuli tayo ng ganitong isda. At pinapaliit ko yung lambat mga ka-adventure para pag maliit na lang, sasabay-sabay na ito sila babangga. So tiyagaan lang talaga. At na-timing pa na walang isda ngayon sa baryo or dito sa lugar namin. So tsamba talaga na nagpahuli sa akin yung isdang ito dahil makakaberta tayo. So maraming nangangailangan na isda. Sakto yung pagkahuli natin sa mga talakitok na ito. So thanks be to God talaga. At syempre niloob niya yung araw na ito na makapag-adventure tayo. So hindi man natin talaga in-expect bawat pagkakataon, pero ito, pinagkalooban tayo. So meron akong sigpaw or salibot mga ka-adventure na lalagyan ng sea urchin. So mabuti na lang at naalala ko, kaya ito, bawat may bumangga, kinukuha ko sila mga ka-adventure at nilalagay dahil pag napagod na yan, magdadrop na lang yan sa lusayan or dyan sa mga lumot na green. At hindi na yan babangga hanggang sa madaanan na lang yun ng lambat at makabitaw. Kaya ito, diniskartehan na lang natin. So paisa-isa at
Yung iba yan mga ka-adventure na andyan lang sa loob at napakakapal talaga ng talakitok na ito. Ang daming nakabitaw ito pero awan ng Diyos ay nakahuli rin tayo ng marami. So ngayong araw lang tayo na ito pumaldo sa putian mga ka-adventure. Talagang napakabilis talaga yung araw na ito para sa atin. Ayan mga ka-adventure, nasa unang parte lang sila at umiikot-ikot lang. So tiyagaan lang talaga dahil medyo malabo na rin ito at dito na tayo nag-ikot-ikot. So pinapaliit ko kasi ng pinapaliit talaga siya para nang sa ganun ay kunti na lang yung maikot-ikutan ko at mayat mayat lang sila babangga. At dito mga ka-adventure ay dumaan yung tropa natin. So nagdaan sa atin si Kuya Runing. Shout out po kay Kuya Runing at syempre kay Ate Daito na asawa niya. Yan, big shout out po at naghingi siya ng ulam mga ka-adventure. So mabuti na lang at marami tayong nahuli kaya balo lang sana yung hinihingi niya. Pero may putian tayong hawak kaya syempre ito na lang. Mas masarap to sigangin. Talaki ito kaya yan. Yan, binigyan natin siya mga ka-adventure ng pangsigang. At galing siya nag-igib. So goods na. So hindi niya rin expected na makahuli ng putian mga ka-adventure na gamit lang yung lambat ng pambaritos dahil madalas kasi nahuli sa mga malalaking mata. So ito nakakulong tayo kaya syempre may pangsigang din siya. Hindi mawawala yan mga ka-adventure. Ayun no, napakadami pa rin mga ka-adventure. Ha? At dito mga ka-adventure, akala ko uwi na siya pero wala pa pala. Nagtambay pa pala siya dito at nanood pa sa atin. Ayun, wala kasi siyang mas kaya pala hindi na niya tayo natulungan mga ka-adventure. At syempre hindi naman natin ini-expect yung pagkakataon. At may isa palang lumapit sa atin dyan mga ka-adventure pag maya maya nagtanong kay Kuya Roning kung anong isda yung pinagkakaabalahan ko. At ayun, sinabi niya na talakitok kaya pumunta sa atin at tinulungan niya rin tayo mga ka-adventure. So naging rin siya ng pangulam. At syempre ayun nga, may ulam din talaga siya mga ka-adventure. Syempre kapag marami or kahit konti nga basta meron lang at medyo sakto-sakto lang yung pangangailangan natin ay syempre need talaga natin na magbigay mga ka-adventure. Hindi yan mawawala. Lagi talaga yan. Basta meron lang. At ito na mga ka-adventure, nakasakuti tayo ng ilang piraso. So may bumangga, mga 8 piraso yan mga ka-adventure at yung iba nandyan pa sa likod. Ayun no, isang grupo rin yun mga ka-adventure. Talagang nakaka-amaze talaga kapag ganito yung nahuli mo mga ka-adventure, nakakawala ng pagod. Puro na tuloy.
hindi man siya napuno sa pamana. Pero sa lambat mga ka-adventure, punong-puno. Ang dami pa doon sa may loob mga ka-adventure. Bali, marami din talaga. At marami rin yung napamigay natin sa araw na ito. So dito mga ka-adventure ay sinipong na namin ang lambat ng kasama ko na nagpunta sa atin. At ito na lahat yung kabuuan. Ang dami rin nakaawas nito mga ka-adventure dahil ang liit lang ng tingga natin. So pagbangga niya ay umaangat yung lambat, yung iba doon na sa ilalim. Pero ito, salamat sa Diyos dahil nakasakuti pa tayo ng marami-rami. So unexpected talaga at expected ko lang na nasa 10 kilos. Pero nung natimbang ito lahat mga ka-adventure ay umabot ito ng nasa 20 kilos. So si Kuya mga ka-adventure na tumulong sa atin, maghingi lang sana ng isang piraso daw pang ihaw niya. Siyempre hindi pwede na isa lang, ganun talaga dito mga ka-adventure. Sa lugar namin kahit papaano awa ng Diyos ay nakakalibre ka pa, hindi kagaya sa ibang lugar na hindi ko naman nila lahat na Paldo sa puti yan. hindi, wala nang libre, lahat puro bili. Dito mga ka-adventure kahit papaano meron pa rin na ganong kaugalian. Sumabit sa lambat yan, hindi yan scripted. Yung iba ito nasa mga 5 kilo siguro to, tapos meron pa dun. And then ito pa, may tatanggalin pa tayo dito mga ka-adventure. Yan, hanggang dun. Paldo! Paldo! Grabe! Pag may nasa pana, di ba? Sabi ko, pag may nasa pana, biray natin ang lambat. Nagkatotoo nga mga ka-adventure. Expected ko talaga, baritos lang dahil magawa kasi si mama ng fish lumpia. May mga baritos naman. Ito, unexpected blessing na nahuli natin sa araw na ito. Grabe talaga, nakaka-amaze mga ka-adventure. So tanggalin ko muna ito, tapos matik ibebenta natin to loobin mamaya. Let's G. Ayan mga ka-adventure, ito lahat yung pulian. Meron pa dun sa unahan. Magpatulong tayo sa mga batang to para mabilis tayo matapos. Let's go. Shoutout po pala sa tatlong bata na ito na nagpatulong tayo. Nadaanan ko kasi sila mga ka-adventure na nangangawil. So tinawag ko sila at sabi ko tulungan na lang nila ako. Bigyan ko sila ng ulam para mabilis din tayo matapos. At ito, tinulungan nga tayo mga ka-adventure. So sakto, may ulam din sila at mabilis din tayo natapos. Ayan, nag-ikot-ikot na kasi mga ka-adventure at naghalo-halo na yung lambat. Kaya kung ako lang ito, abutin siguro ako ito na 1 oras pag ayos dahil hilain ko pa yung tingga, ako pa mag-ayos, tatanggalin ko pa yung isda. So kailangan talaga natin na madiskartehan para mabilis. So ito, binigyan ko naman sila ng mga talakitok mga ka-adventure. So bawat isa yan sa kanila, pinambigyan ko ng pang-ulam. Kaya all goods at salamat sa Diyos. Ayan, ang dami talaga. So ang talakitok na ito mga ka-adventure ay 3 piraso 1 kilo yung lalaki niya. So minsan 2 pirasong maliliit lang kalating kilo, minsan 3 malalaki ay 1 kilo. So good size na talaga siya. Punta natin ng pareho mga ka-adventure na okay na, sinsay na ang lambat. Hindi lang pamana, pati lambat, harvest. Ay nako, taga lang talaga. Let's see. Mga ka-adventure, ito na lahat yung isda na nahuli natin sa lambat. Meron pa dito sa box. Yan, tapos nandito yung mga sweet lips, tsaka lapo, tsaka isang samaral, and then baritos na nahuli natin. Dito yung putian. So let's go, tignan natin kung ilang kilo lahat. Saan tayo mga ka-adventure sa bahay? Nagpambaritos ako pa uwi, nagsama yan, ang dami nga nakabitaw.
Salamat sa Diyos. Uy, bintang mo natin. Hala na. Kadaming baulo. Yan mga ka-adventure, natimbang na natin yung iba. Marami-rami. Ito pa. Tapos yung baritos. Ilang kilo na rin tayo. Nakalista natin mga ka-adventure. Ilang kilo. Marami rin yung napamigay natin kanina. Yan mga ka-adventure. Merong isang nagbili si Ate Lipit. Isang lipti at saka isang pulian. Mga adventure, bali ito na lang. 3 kilo na lang yung natira. At ito na yung mga benta. Naka 900 na tayo. Hindi pa kasama yung yung pinana natin. Nakabenta tayo ng 150 pesos mga ka-adventure. Yung lipti na nabenta natin. Tapos nandito pa yung lapo at saka samaral, may baritos. So yung baritos gagawin niya ni mama na fish fillet lobin. Yan yung target natin kanina. Tapos ito yung lapo. Yan at saka samaral. So yan, karating na natin dito sa bahay mga ka-adventure. Umalis tayo ng malalim, umuwi tayo ng mababaw. May basa na tayo, grabe. Magkapong labanan. 4:33. Umalis tayo kanina, alas 8 na. So not bad. At ayan, salamat sa Diyos. Nakakita rin tayo ng ito pala mga ka-adventure, yung binta ng King Mac natin. Ngayon lang natin nakuha. Tapos yung natira yun sa loob, yung tira sa binta natin today. Yan, bara ko na. Ang layat pa ng bara natin mga ka-adventure. Ang taas. Kunin ko muna yung kalang, tapos bara muna natin. Yan, so bago tayo magtapos sa ating video mga ka-adventure, ay dadako po tayo sa ating shoutout. At pasensya na kayo kung medyo hinapon tayo, gawa ng marami tayong inasikaso mga ka-adventure at hindi tayo nakapagpamana sa araw nito dahil may ginawa kami ni Papa. So ito, bago tayo magtapos ay dadako tayo sa shoutout. And syempre yung mga isi-shoutout natin. So explain ko lang sa inyo mga ka-adventure kung magkano yung kinita natin nung nakarang araw na pagpamana natin. So ngayon na tayo nakapag-shoutout. Bali kumita po pala tayo ng nasa 2,000 rin mga ka-adventure. Kasama na doon yung pinanan dahil yung talakitok, maliban doon meron pa tayo sa pinanan nasa 2,000 po. Din sobra yung kinita natin kasi yung lapo natin ay kumita ng 160 pesos. Bininta ko lang ng 120 yung 1 kilo. So yung lipti natin 150. Tapos yung putian pa, so nasa 2,000 rin siya, sobra mga ka-adventure. So salamat sa Diyos at syempre salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at laging panonood sa ating mga simpleng adventure na ginagawa. At syempre sa mga hindi nag-i-skip ng ads, so big shoutout po. So shoutout na tayo, shoutout po kay Ma'am Corey Jubilar in Serechero from Canada. So ito talaga mga ka-adventure ay hindi po talaga ito nawawala sa listahan. Yung mga OFW natin, Ma'am Corey Jubilar in Serechero from Canada, kay Ma'am Mia Austikyo, at kay Ma'am Oliva Mendoza, at sa Mendoza family, shoutout po. Kay Ma'am Aluna Shibata, kay Ma'am Maita Purino, kay Ma'am Risa and Ma'am Sara Antonio, kay Ma'am Rosalyn Ocampo, kay Ma'am Emma Gukong, at kay Ma'am Nishimura Maria Aimee, kay Diggs Tamsi from Toronto, Canada. At sa lahat po ng ating OFW dyan, big shoutout po. Kay Bro Alex Dixon, shoutout po. At kay Sir Lorenzo Panganiban ng Matimbo, Malolos City, Bulacan, shoutout po. Kay Bro Nemesio Inarsao, shoutout din po. At sa NL Electronic Speaker Repair ng Antipolo City, shoutout po. At kay Pin Expert One Life Story, big shoutout bro. Kay Ma'am Ian Copia, kay John Mark Mendoza, yan, big shoutout. Kay Sir Rogelio Bainting, shoutout po. At kay Bro Marvin Ibanez at sa lokal ng Tierra, big shoutout po. At sa lahat po ng kapatid natin dyan, big shoutout bro. Sa inyo pong lahat. At shoutout din po kay Joven Celos, yan, shoutout po. At sa Celos family, shoutout po ng Binangonan Rizal. Kay DJM Andred, shoutout po. Kay Aikomi Panday at kay Noli Oxenia ng Coron, shoutout. Yan, dito pala ako sa Maglalambay bro.
Yan, malapit lang tayo sa Coron. At siyempre ang panghuli natin ay si Eman Adventure. Shoutout po kay GR Silagan, shoutout din po. At siyempre sa inyo lahat. So yun, maraming salamat sa inyo lahat mga ka-adventure. At hanggang dito na lang yung video natin. So abang-abang na lang po sa susunod na adventure natin. Yan. Let's go!